Hello everyone, my name is Persephone. And I'm Hannah. In this episode, my sister will be joining me to discuss stories we've heard around the house, with family members, and of course, the ones we experienced as well. Note, this episode will be in Taglish, meaning half Filipino and half English. For English listeners, please wait for the English version of these stories. But before you listen to our stories, Abandon all hope, ye who enter here. thank you. Salamat! Dear Diary, some things on today. Hello everyone, my name is Persephone and welcome back to my diary. Today's episode is going to be a different one since I am not the only person and the only voice that you're going to be hearing on today's podcast. So that's redundant, but anyway, I have my sister here with me. Kindly introduce yourself. Hello, my name is Hannah. I am Persephone's sister. Alright, and also just want to let you guys know that this podcast is going to be a Taglish one, meaning to say Tagalog plus English, for us to be more comfortable in storytelling our stories for today. And makakarinig kayo ng full Tagalog siguro at some point of the episode. So, just to translate that, at some point of this at some point of this episode, you're going to be hearing some Filipino words, sentences, phrases, or like binocular. So if you don't fully understand Tagalog, you can actually exit the podcast, and I'm going to be releasing more episodes in whereby I'm going to be using English language for you guys to understand. Okay? So today, ang tahimik mo, mag-introduce ka muna. Sabihin mo kung ilang taon ka na, ganito, ganyan, go. Well, my age is 12. Ilapit mo yung mic sa bibig. Well, my age is 12 and I'm clearly a high school student. Wow. May pa clearly. C-O-A. But anyway, so, today, kasi, today's episode is going to be all about yung shinare ko kasi last time is experiences sa bahay. Right? Dun sa episode 2, in a whereby, yun nga, katulad ng sinabi ni Lola, di ba alam mo yun? Yes. Yung sabi ni Lola na, tag dito, may umakyat daw dun sa higaan ko. Siyempre, nagulat ako dun whatsoever. Pero, meron pa kaming mga ibang experiences, sa house na to. So, since ako na yung boses na narinig nyo last time, ikaw, Hannah, anong masasabi mo? Or like, ano yung stories na kanento mo sa akin before na tingin mo na, alam mo yon na pwede mong i-share sa people na mga nangyari dito sa bahay? Ano yung mention mo about sa ikaw mismo yung nakakita? Yung nakita ko talaga is doppelganger talaga ni nanay. Like, yung nangyari kasi is, well, when they go out, parang narinig. Huwag ka na kasi mag-English! Sabi ko nga pwedeng yung Taglish Yung pag-alis nila. And kami dalawa ni ate Nicole at ng sister namin is kami dalawa lang sa bahay kasi ikaw umalis ka sa bahay noon, tapos kami dalawa lang sa kwarto. Yung parang may narinig ako nagbukas ng gate. Like, kami dalawa lang naglalaro. Yung narinig kong magbukas ng gate, parang wala narinig na nagbukas na ng pinto. front door. Oo, kasi guys, ang mangyayari doon is yung gate, syempre gate sa labas siya. Pag may pumasok dito sa bahay, maririnig mo talaga siya since yung bahay namin, hindi naman siya like malaki, diba? Like, Yes. tama lang. So, ang structure niya is gate. Then, pagpasok mo ng gate is bungad na agad sa'yo. Paglakad mo ng onte, bungad na agad sa'yo yung front door. So, kung galing kang labas, bubuksan mo muna yung gate, tapos bubuksan mo yung pinto dito, which is maingay. So, alam mo kapag may tao nang pumasok.
Tapos wala ka narinig. Wala akong Pero may narinig. gate kang narinig na nagbukas. Yes. Tapos, yung nakita ko pa na yun si nanay. Padaan, like, same clothes, same face, same hair, same appearance na lumakad. Bypass sa second bedroom namin na nandun kami ni ate. Which is yung same bedroom na kinuwento ko sa inyo na na doon kami natutulog. Yes. Yun. So, baka naman nagda-tablet ka lang, kaya hindi mo narinig magbukas yung pinto. No, hindi talaga. Anong ginagawa mo? Like, nag-ano lang ako ng YouTube, gano'n. Oo nga, baka hindi mo narinig dahil nag-YouTube ka. Tapos, yung nakita ko si nanay, tapos sinabi ko pa, "Hi, Nay!" Hindi nag-reply. Hindi, like, continue. Mabilis ba? Oo, Lakad? continue walking talaga. Hindi papunta sa CR. Tapos Narinig mo nagbukas yung CR, tapos nagsara, hindi. Hindi, like, nag-bypass, Nagpas sa pinto? like, nakita ko lang na pumunta sa Sa bagay. Kasi kapag nandun ka sa bunk bed, ang makikita mo lang is yung gilid, diba? Hindi mo makikita yung pagpasok nila sa pinto. Like, parang nakita mo lang siya na lumiko, papunta dun sa CR. Yes, ganun. Tapos yung mga mamaya, bumaba ako para uminom ng tubig because yung throat ko, di ba, masakit. Yung pagbaba ko, nakita ko, nakasarado pa rin yung pintuan. Kala ko ginagamit pa yun ni nanay. Pero yung pagkatok ko, like, "Nay, wala nag-answer." Tapos yung pagbukas ko, nakasarado pa yung ilaw. No. Like, sinabi ko, "What? Ano?" Like, ganun. Tapos yung, confused ako, mga mamaya. May narinig na ako na bukas ng gate. Tapos ng front door. Kasama pala ni Nanay G, tapos kasama ni Nanay G si tatay. Yung kinanto ko yun, sinabi ko, "Para kang tanga." Like, buong kami magdamag. Nasa labas lang kami. Anong pinagsasabi mo? Kaka-cellphone mo yan eh. Like, gumagawa ka na naman ng stories, no? Sabi ko, "Nay, hindi naman eh. Sino yung nakita ko kanina?" Like, sak ako. Nasa isip ko talaga, ano yun? Sino yung pumunta na yun? Hindi ko ba yung nanay? Ano sabi ni tatay? Sinabi mo kay tatay? Hindi. Hindi. Nonchalant lang si tatay. Oo, At hindi sabihin na. lang yan, Oo nga, no. Oo nga, no? Pero, nangyari din yan sa akin. Nagulat ako nung kinento mo na like sa sa CR. Kasi, yung story ko about kay nanay is sa CR din siya pumunta. Ang hilig pumunta ng Ba't double puro ganger CR? sa CR. Siguro sabi na double ganger, hanip na bahay ito, wala mo lang akong papasukan. Pero anyways, ayun nga kasi nandito kami sa sala nun. Which is yung gate, 'di ba? So, ang structure ng bahay is gate, front door. Pagbukas mo ng front door, living room. Tapos, like, may small alleyway papunta dun sa CR. Tapos, kwarto na natin parehas, right? Yes. So, nangyari, may mga bisita kasi dito. Mga clients ni tatay. Tapos, matagal na yun. Bata pa kayo noon. Nasa labas kayo, nag-bike or whatsoever. Di ba minsan pupunta yung kliyente ni tatay dito. Sasabihin ni tatay, maglinis kayo kasi si pupunta dito. So, anong nangyari is, yung suot ni nanay is yellow na t-shirt na yung hinahanap ni ate Nicole kanina na suotin niya. Tapos, so, basically, katabi ko si tatay kasi minsan, pinapasama niya ako doon kasi nga, minsan yung mga client niya gusto ko makita since, baby pa lang ako or like, bata pa lang ako, kilala na nila ako kasi nga matagal na silang client ni tatay. So, anong nangyari is, sabi ko, si nanay. So, may nagawali sa labas. So, syempre, yung itong labas natin, hindi lang naman atin eh. May mga kapitbahay din tayo. So, I presume na yung mga kapitbahay natin yun nandun na nagwawalis. Si nanay, nakita ko, naglakad papuntang CR. Nagbukas yung pinto, narinig ko, and nagsara. So, yung lakad niya is ang creepy. Alam mo yung lakad na parang na-hypnotize ka na pupunta ng CR. Like, yung dire-diretsong lakad na slowly. Like, parang all hail plankton. Parang ganon. Parang ganon. Kunay. Sabi natin, ingin mo, may dito. Kliyente. Sabi ako, tumayo ako, pumunta ako doon.
Pero bago pa ako makapunta dun sa CR, sumigaw uli ako. Kahit ang sabi ni tatay na tumahimik. Kunay! Narinig ko nag-respond si nanay sa labas ng gate. Sabi ko, ha? So, ang ginawa ko, pumunta ako CR. Kahit na, kung nasa horror film, syempre, ang gagawin mo is kapag narinig mo yung tao nasa labas, hindi mo nasusundan. Pero syempre, nasa sarili mong bahay ikaw. So, parang ikaw, mapapaisip ka, ano? At sino nandun? So, ang ginawa ko, kinatok ko. Walang tao. Binuksan ko, bukas yung ilaw. Pero walang tao. And, pagtingin ko dun si nanay, nagwawali sa labas. Naikunin mo yung din, dustpan. Kala ko nasa CR ka, kita pumunta dun. Sabi niya, parang tanga to. Kunin mo na yung dustpan, tanga din. Sabi niya sa akin ko. Meron din ako nakita eh. Pero, tita natin. Sino? Si Tita Ilya. OMG! Saan? Oo, hindi ko pa to kinukwento. Ngayon ko lang naalala. Saan? Double gang hindi niya? Oo! Like, talaga. Saan? Dito sa bahay? Dito! Dito nakahiga sa sofa natin. Like, kala ko in-invite ni nanay kasi parang Nag-stay pa si tita nandito or... Tulog yun. Di ba kasi dati pumunta sila dito siya natutulog. Oo, like, parang pagtapos yata ng birthday nila nanay. Ni nanay Kailan yun? yata. 2000? October, yun eh. Basta nakikita ko yata yun mga 2022 or 2021. Like, yung pagtapos ng party, di ba, natulog na tayo since sobrang energetic natin nung magkanta ng happy birthday, kumain. Tapos, di ko na malay na hindi pala na-invita sila Tita Ilya. Like, yun ba yung lang tayo, family lang? Tayo lang family yung nag-celebrate? Yun, tapos yung mga co-workers ni nanay, yung sa Ate Che, oo. Okay, itong bago lang. Last year Ayun, lang. Yun yung mga niya lang sa salon yun nandito kasi nga gabi na tayo, right? Oo, like, yun. Tapos, yung next day ng birthday ni nanay, gano'n. Yun yung naglagay pa ako ng balon dito sa taas. Like, yung paggising ko, alangan, palagi ako nag-craving ng spaghetti pagtapos ng birthday, gano'n. Sabi ko, Nay, pingin nga ako ng spaghetti. Pumunta ako sa living room kasi nakita ko sila nanay, yung mga coworkers ni nanay yata nag-sleep over or doon si nanay din nakaupo sa couch tapos tinawag ko. Nakita ko, may nakahiga dito. Like, nakakumot pa ng kumot natin. Nakita ko si Tita Ilya. Yung nakasarado pa Kita mo yung mukha? Oo, si Tita Ilya yung may talaga. Dual yata yun. Oo. Nakahiga. Parang natutulog talaga. Humihinga pa nga eh. Yung pagtingin ko, like, umalis na ako. Like, okay. Tapos yung pumunta ako para kumuha ng spaghetti. Mga sandali. Bumalik ulit ako dito. Nakita ko wala na si Tita Ilya. Pero nandun yung kumot. Wala. Like, talaga sinabi ko kayo Nay, nasan si Tita Ilya? Sinabi ni nanay, ano sinasabi mo? Hindi naman natin ininbita si Tita Ilya. Like, what? Nag-glitch yata si Tita Ilya papunta dito eh. Baka coworker niya kasi diba sabi mo nag-sleepover mga coworker niya baka. Dito. May nakikita kasi akong mga nagtitiklop ng mga ginapit na sigaan dahil nag-sleepover sila. Pero si Tita Ilya nandun sa sofa eh. Like, this sofa. Baka hawig lang ni Tita Ilya. No! Kilala ko yung mga coworkers ni Nonoy. Talaga, mahaba yung, mahaba konti yung buhok, like hanggang dito, may brownish goldish pa na, dyed na buhok. Like, shock na shock talaga ako kasi, pero nanay, kanina nakita ako, may nakahiga. Hindi ako pinaniwalaan ni nanay. Like, what? First time ko narinig yun. Siguro, ang next na speaking of nanay, si nanay kasi madaming experience ng ganyan, lalo na nung nandito siya. Yeah. Lalo na nung buntis si nanay. Oo. Sinabi sa akin ni nanay dati. Ito, gagawin ko to ng English, episode para sa mga nakikita ko kasi sa Spotify for podcasters yung mga audience ko. So, merong ibang bansa nakikinig. So, para fair din sa kanila is gagawin ko ng English version tong ikakwento ko ngayon. Pero, nung
nung bata pa si nanay. Nung ano pa si nanay, nung ako pa lang yung first na child, nasa Quezon sila. Right. Yes. Quezon sila, ganito, ganyan. Si nanay, being the masipag, kahit nabuntis yan, hindi mo yan mapapalik hayahay. Oo. Siya naghuhugas, ganon, lalaba, ganito, ganyan. Dun sa dating bahay daw nila, Tita Eliata or ni Tito Dante sa Quezon, pag yung washing area, yung lababo nila ng kusina is nakatapat sa parang empty lot. Alam mo yung empty lot, di ba? Kapag nag-build ka ng mga Roblox to, yung parang walang tao. Puro grass lang. So, province yun. Imagine mo na lang na ito yung washing area. Tapos, facing nito is hindi siya window na parang ganito. Like, completely open lang talaga siya. Like, parang paglabas mo, terrace, tapos yung terrace, yung imbis na pader nila, Sarge, is yung lote talaga. So, ganun siya ka-open. Tapos, at the end of that lote sa may dulo is may bahay daw. Kaya si nanay, maaga nagsisaing, maagang pinapakain yung mga tao sa house. Kasi ayaw niyang abutin ng gabi doon sa, sa paghuhugas. Minsan kinabakas niya na hinuhugasan, pero alam mo naman ayaw niya yun. Kasi daw feeling niya may nakatingin sa kanya, may nagbabantay sa kanya. No. Kasi nga, pag gabi, sobrang dilim. Tapos yung only light mo doon is a little bulb na minsan nag-flicker pa. So, like parang, syempre, as a tao, tatakot ka, diba? Tapos doon din sa same house na yun, alam mo yung kapre? Yung parang mga naninigarilyo sa taas ng mga half-like creature na kalahati tao, kalahati horse na nagtotobacco, ganun. Si nanay, naka-experience ng ganun. Si tatay umalis kasi syempre, alam mo naman, si tatay kasama niya yung mga kapatid niya, minsan pupunta silang bayan, nagtotoko sila. Alam mo ba yung toko? Nung mga naghahunt pa sila ng toko, dati nung legal pa yun before. Yung parang mga lizards na naghahunt sa toko, gumaganon, di ba? Nakita ka na ba ng ganon? No. Kasi parang hobby nila na parang like mamiwas, mag-hike, di ba? Mga ganon. Like kumalis kasama yung mga pinsan, barkada, ganito, ganyan. So, si nanay naiwan sa bahay kasama si lola. Si lola medyo may sa hearing, di ba? Yeah. Matagal na siyang may problem sa hearing si lola Karing. So, parang hindi mo siya agad makukuha yung attention sa kanya pag tinawag mo siya. Like, kailangan mo pa siyang sigawan talaga. Yeah, isa. Pati si lola mama pala, nandun. Tapos, nandun si lola mama. Pero, ayun nga, so, ang nangyari is yung bintana ni nanay, second floor yun, bintana ni nanay naka-open dahil mainit. Patay ilaw, pero yung kwarto, medyo maliwanag dahil sa moon. Yeah. So, ang nangyari is yung bintana na yun nakabukas, right? Pero, yung bintana na yun is tapat sa puno na malaki. So, si nanay humiga, ganito, ganyan. Tapos, alam mo yung kama na malambot? Diba kapag may humiga sa tabi, malulubog? Nakaramdam daw siya ng ganun. May umupo daw sa gilid niya, tapos amoy sigarilyo. Tapos, parang tinatry niyang nagkukunwari siya ng asleep. Syempre. Anong gagawin mo doon, diba? Like, alangan namang sapakin mo yung kapre doon. Tignan mo yung kapre. Tapos, ang nangyari is parang nagpe-pray daw siya. Pray. Kasi nga, syempre, kakubahan siya. This happening. Hanggang sa, like, andun na, mabigat. So, parang gumanon siya. Nag-sink siya dun sa other side ng bed kung saan may umupo. Kasi nga, mabigat talaga. Linig niya yung footsteps and all of that. Tapos, ayun nga, so, ni nanay, nakapre yun. So, ang nangyari is, after mag-pray ni nanay, naramdaman niya na parang lumabas yung kapre. Bumalik dun sa tree or whatsoever. After nun, sumigaw siya. Sinigaw niya, hinanap niya si mama. Ganito. Kasi iyak na daw ng iyak si nanay. Tapos, kinabukasan, like, parang kasi may mga sigarilyo si tatay dun sa, sa baba, nagkukwentuhan sila. Yung sigarilyo nila, laging nagkukulang. Kinukuha?
Siguro, ewan ko whatsoever, pero lagi daw nagkukulang. Laging nawawala ng sigarilyo si tatay. No. That's scary. True. Madami pa though, pero I think I'll just save it to my next episodes. Madami pa. Related sa family, since syempre, yung mga ganong klaseng story is mas tumatatak sa'yo kapag naririnig mo sa pamilya mo, right? Like, parang, experience nila yun. Ganito, ganyan. Family story. Pero one thing na ito pa dito sa bahay is hindi mo sa brownout, pero gabi na. Alam mo yung bubble gang, di ba? Nanonood kami ng bubble gang dito sa TV. Yung itong malaking upuan, nakalapag dito, so kami nakaharap sa screen. Yung dati may aquarium tayo dyan, diba? Bago pumasok sa CR. Tapos may drawer doon, yung drawer ni mama na Orange? oo, yung red na kumupas na yung color. Basta yung meron siyang drawer dyan na sarili. Yung aquarium, yung drawer niya, tas nakapatong yung aquarium. Orange nga. Red yun, girl. Orange yung hawakan. Orange yung handle. Okay. Basta, tapos, patay lahat ng ilaw. Gabi, yung ilaw sa terrace bukas, maliit lang yun. Tapos, ang only light dito sa bahay is yung ilaw dito sa TV. Patay lahat. Nanood kami bubble gang. Tapos, tulog na kayo nun. Yung iPad, nandun sa, ni mama. Nasa drawer ni mama. Sa kabila, sa drawer niya. Kaya ako medyo naboboard na ako sa pinapanood ko. So, si nanay, tawa ng tawa and all that stuff. So, ang ginawa ko, sabi ko, nay, kunin ko muna yung iPad. Tumakbo ako papunta dito. Like, literal na black ha. Alam mo naman kung gaano kadilim tong bahay, di ba, kapag gabi. Like, legit na parang Pure black. oo, pure black. Pagtakbo ko doon, syempre, nagbiblink ako. Pagtakbo ko doon, pag stop ko, pag dilat ko ng mata ko, white lang yung nakita ko. Like, completely white. But white? Hindi ko alam. Natakot ako. So, bumalik ako dito. Umupo uli ako. Wala naman nakabakas yung ilaw. Sabi ko, nay, pupunta ko dun. White lang yung nakita ko. Still, kumipo si nanay. Sabi niya, sige, diyan ka na lang. Sabi niya, ganun. Diyan ka na lang. Parang alam niya na may something. Pero hindi niya ina-admit. Kasi, baka matakot tayo. Diba? So, parang sinasabi niya na lang na, sa isip mo lang yan. Magawa ka na naman storya. Diba? Tapos, ayun, yun yung pinakatumatak talaga sa akin. Natakot talaga ako. Hindi ko nakuha yung iPad. Syempre, pag dilat mo, puti lang, parang kang nasa heaven. Like, literal na, parang, alam mo yung, ang iniisip ko na lang is my white lady na nasa harap ko. Na nakatapat ako sa damit niya. Yun na lang, yun na iniisip ko. Kasi kasi laki kita eh. Kung nakatayo ka, tas kaharap mo yung full-size adult, hanggang dito mo lang naman siya, di ba? So, kasing edad kita nun, so sabihin natin white lady is tanda na, of course. So, parang pagtakbo ko is, dito niya sa dibdib ako nakatingin. Pero hindi ko alam, complete white lang talaga yung nakita ko. Up until now, hindi ko pa din ma-explain yun. Ewan ko kung may scientific explanation yun, but ayun na nga. Nag-share ka pa ba? Puro ako yung nagkwento, dalawa lang story mo. Wala na. Next time na lang pag may naisip ka ulit. But anyways, ayun lang guys. Thank you so much for sticking with us at the very end of this podcast. I hope na na-understand nyo yung mga kwento namin and all that stuff related to family. Since like I mentioned, yung episode ko I'm sorry. Na yung season ko this following na yung mga stories ko this season is going to be much more about friends, families, and people who I love. And of course, personal experiences as well and personal creation. So, ikaw Hana, mag-farewell ka na. Magpaalam ka na. Bye! I hope you enjoyed our podcast for today. And see you in the next live. Live dito live. See you next episode. See you in the next episode. Bye-bye. Bye. Adios. And by the way pala guys, if you wanted to submit your stories for us to what do you call this one? To feature on the next episodes,
please kindly send it to Miss Persephone's Diary at gmail.com. You can also pass like a voice message. I'm using the link that I will be inserting below, and whereby kung gusto mong marinig yung sarili mong boses in the next episode, then you can kindly submit that so I can put it in my recordings and we can discuss about that later on. Listen to Miss Persephone's Diary on podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and every streaming platform that you have there. And kung wala ka, baka gusto mo lang talaga siyang makita pero wala kang Spotify, wala kang space pang download ng Spotify pero may YouTube ka, you can subscribe to Persephone's Diary and you will be able to see the episodes there, and sooner or later I'm going to be uploading animated podcast, so I'm excited for that. so please stay tuned, and this is Persephone and Hannah signing out. Bye bye.